Pero ito yung maganda sa CRH, di ba? They're kinda happy as well na parang walang kaba sa kanila. Kasi alam nila na pasok na sila eh. Kahit anong mangyari man, pasok na sila eh. Chill na sila, hindi na sila kinakabahan eh. But right now, it's gonna be Black Widow and Subbase muna natin makikita. The first Black Widow and the first Subbase so far, Bessie, sa araw na to. Oo nga, kasi usually nagiging decider map siya pero hindi tayo umaabot so far sa mga decider map natin dito. And maybe the last series will give us the first 3 maps of the day as well. Dahil ang EP, ang Evolution Power, the last time na nakita natin nga sila playing on Knights, natalo sila ng isang mapa, no? So, at this point, you cannot discount the capabilities of Cara House Esports na continuously din nag-evolve. And in terms of evolving, kasi itong Evolution, nung naglaro ang Baisha at saka sila, 3-2 yung score eh. And the fact na naganon nila yung top 1 ng China, which is pag sinabi mong China, Bessie, alam mong malakas sa crossfire yan eh. So it's really up to the players of Karaos kung paano nila ito mababawi. So yun na nga, it's gonna be Black Widow muna natin makikita. Sino ba makukuha ng first blood ngayon? At si YH ang makakapitas ng isa, Lucas, nowhere to be found. Paborito niyang lungga ay syempre doon sa LA. Pero medyo bumalik yung smoke na yan. But it's all part of the plan. Pangtakip butas, ika nga, pagdating sa mga gustong silipin dito ng mga players ng Cara House, especially with their sniper setup that they currently have. Shady, naghahanap ng angle. No one really to peek out here. Aside from YZK na makikita niya once na tumaas pa siya. Kaya pa ba nila to? Yun ang tanong. Pero yung mga players nga dito ng CRH, Diyos ko, alam na alam nila kung saan ba ipapato yung kanilang mga bomba. Si YZK tumama talaga dun sa isa. Si Rambo bigla pang nawala. 5 versus 3. YH ko mas concise yung mga ginagawa dito ng CRH. Mas concise ang EP. Maybe the fact na 5 versus 3 na nga sila. Make it a 5v2. Mino is getting all the plays that he needs. Pero si Kimbo makakabawi sana isa pero muntik pang sumala. Shady ang mag-isa on a 1v4. El Capitan, kaya pa ba? Sobrang low na nung buhay niya. 10 HP remaining mga tropa. Nasa ba yung mga kalaban niya? Nasa harapan niya. Pinapalibutan na siya. Let's see if ever kaya ba niyang mapitas. Isa-isa pero yun nga. Quickscope not gonna be in his favor right now. Wallbang it is. First with a swing, with a kill. 1 point goes to EP. Grabe si YH mag-roam. Unti na lang bes, hihingi na ng 300 pesos load to si Idol. Literal roamer siyang malala na nauubos isa-isa itong Cara House and makes them think and revert back to, okay, magre-regroup ba tayo or are we gonna try to find space dahil nakukulangan sila ng mga tao dito and we try to reset. Yan ang sasabihin ng Cara House para sa second round na pinapanood natin ngayon. Mukhang reset na nga talaga ang pinakakailangan nilang ayusin nga dito. Kasi Cara House, if ever na talaga na maulanan pa ng EP, ng momentum, itong Cara House, it's gonna be a really difficult thing. And the fact na yung huling nakalaban ng Cara House sa Chinese team, is 2-0 pa sila, which is Baisha. So ito ba yung streak na talagang inaantay ng Chinese team na talagang paulunan ng streak ng 2-0? Itong mga players nga ng Cara House. Pero for the side of Evo Power, it's really up to them kung paano nila gagawin yun. Pero pagdating siguro, Bessie, ito yung leaderboard natin eh. CRH versus Vasco. Tapos si EP tsaka si Baisha waiting nila sa semis tsaka sa grand finals. So in order for them na mapunta muna sa grand finals, kailangan muna nilang labanan ang Evolution Power. So it's already a statement to itself kung kaya nilang ipanalo tong magiging series natin ngayon. Especially for Cara House's side. And YZK, meron siyang angulo dito. Rambo on the other hand pops the shot. It doesn't connect for now. Pero kung sisilipin natin for Cara House with 50 seconds remaining, meron silang space pagdating sa A-short. Tamang silip lang din checking if merong nasa baba, but on top, it's gonna be YH securing the first kill. Mawawala muna siya dito pero asan ba yung pagbangon ng iba? 40 seconds in, mga tropa, Kimbom natatamaan ata siya pero yung aggression na pinapakita nga dito ng EP, at
least talaga napipigilan na yung mga kalaban nila, pero that is the nade already. Tumama nga kay Rambo ngayon, pero yung mga players ng EP, Diyos ko, isa-isa na nawawala yung mga kalaban nila. Kimbom nakabawi pa ng isa, 4 vs 3 already. Rambo wala ng buhay, Kimbom as well. Pero YZK, magandang position to, will catch one, pero asa ba yung pangalawa? Alam niya na meron pa tao sa may kaliwa niya, pero Rambo muna makakakuha. Rambo mag-isa ng 1v3, wala siyang buhay ngayon. Yung mga nades andyan na, pero wala siyang idea na si Mino nagbabantay pala sa may likuran niya. 2-0 already, Evolution Power. Iba talaga ang puweras ang pinapakita nila. Kumbaga, parang networking power talaga. Literal na power. Evolution power, it is. YH not gonna have that third first blood na hinahanap niya dito. Instead, a shutdown mula kay Rambo ang makikita niya. Ito exactly yung inaantay ni Rambo simulat sa pool. And finally, nahanap niya yung pick-off na yon. Mino on the same position since round number 2. Kimbom to try and clear it out, pero sasakto din yung timing nung granada to cut him off. Tola, on the other hand, sinusubukan na rin mag-re-entry dito. Lahat ng nades, halos ng CRH, tumama sa kalaban. Double kill mula sa Popcorn. At least itong aggression nga nila, at least yung aggression talaga tumatama nga na nga para sa kanila, though. I mean, they really tried to play slow a while ago, pero nahuhuli agad sila ng EP. Pero with this kind of aggression, with this kind of switch up ng mga utilities, ng mga playstyle nga nila, buti na lang din talaga tumatama. Pero hindi nila ilot pwede itong gawin kasi ready na ang EP, so pwede nilang i-push ngayon. But now first, we'll catch one. Lucas will fall down, spray and pray onto the players nga ng CRH dito, pero wala silang makukuha dito kahit isa. At damage has been done already onto YH at pwede na yon. In terms of damage, Shady is low, Dola, nabawasan siya dito ng paunti-unti, pero din sa complete reset nga na ginagawa nila ngayon, pwede lang mapasok to. Pero si Shady, he's trying to creep up nga, just trying na makahanap nga ng magandang pwesto nga dito, pero onto the side naman kay Kimbom together with YH and first. Sila muna ang kanilang makikita nga dito sa B. Patience game mula sa EP side. No external pushes coming in mula kay YH as well. This time, hindi muna siya kitikiti na gumagalaw sa loob ng mapa na to. Instead, he's more of playing an angle na hinahawakan din ni Mino kanina. But this is easily cleared out, especially with nades coming in. Kaya naman dito siya sa tabi ng stairs, uupo instead. Si First naman nag-aantay ng mga initiating fights mula sa CRH at yun na nga, exactly like that is how you want to punish. Tatlo flashed off pero mamamatay pa rin si First dito. Habang si YH papasok na nga, makakaisa siya but not good for 3. That is a push already. Rambo, sobrang low na niya. Dola as well. Pero tamang smoke, tamang flashing talaga na ginagawa nga ngayon ni EP to prevent the possible push off CRH. Pero yun na nga, Rambo, the equalizer is here. 2v2 na. Pero mukhang iisa pa ata siya. Alam ata niya na magagaling doon yung kalaban niya. Pero Zai knows it already na doon na din siya magagaling na. But Zai, bumabawi pa dito. YZK and Dola ang mag-isa sa kanilang dalawang teams. 35 seconds in. Yung C4 hawak-hawak ni Dola. Kaya pa ba na ikuha tong clutch na to? Or si YZK pa rin talaga ang makakakuha. Pero pagdating na dito sa mid, alam na ni YZK na papuntang A yung kalaban niya. 20 seconds in mga tropa. Naglalakad lang silang dalawa at naririnig to ni YZK pero handang-handa na si YZK kasi pagka-peak niya, pagka-brad ng kalaban niya, mapapakita siya with a kill. YZK at least nakuha niya. Ano ba yung score natin, Bessie? 3-1? 3-1. Akala ko kasi yung CRH ay nakakambak na doon. Muntikan lang pala. And nagawa nilang i-1v1 yung scenario, but then again, kailangan mong pa rin mag-plant ng C4 dito. O kaya naman patayin ang huling miyembro. But unfortunately, the timing from the rotation of EP is just perfect enough for them to take on the kill. Tamang reset na naman. Oo nga, ito yung talaga yung pahirap, di ba? Paikot-ikot lang sila, paulit-ulit lang talaga sila ng reset dito, pero hindi pa rin talaga na nakukuha yung perfect synergy para makabawi sila dito sa mga games natin ngayon. And we're really hoping nga na makapitas sila dito ng isa. Kasi if ever hindi pa, Diyos ko, mauulanan sila ng EP, ng mga bala. Pero magandang panimula, si Lucas na nakaisa. May nagbabantay sa may harapan niya, doon sa may kanan niya, si Mino yun. Pero nasa ba yung follow-up? Si Dola nakakuha. Tamang nade flash lang na combo. Gagamitin dito ng CRH. It's still a 4v3. Ngayon,
CRH naman na may kalamangan when it comes to manpower. A-long ang puhunan ng dalawang miyembro habang yung dalawa naman manggagaling sa A-short. They have to clear out the angles here, especially nag-aantay si First with the sniper sa kanyang posisyon. Repicking A-long for now. Wala siyang makikita so far. Meron pang isang nasa window. It's gonna be trouble. Nadadatnan niya dahil CRH nakapasok na pala yung mga nasa A-short, and even with the window control, there's just too much people. I mean, for CRH right now, at least yung mga rotation nila, yung mga early plays nga na pinapakita nila, to the fact na si Dola nga nakabawi nga nung nag-push yung CRH kanina. At least, nakukunin nila yon. Shady getting tag. Dola as well, na paunti-unti na yung buo ni Dola ngayon, kailangan na mag-move away. Pero YZK will catch one already. Mino with a follow-up right now, napakadaming nades mga to na lumilipad nga para sa kanila. Mino nakaisa pa, First bumabawi pa, 4 versus 2 already, and Shady is actually kinda low. But Rambo is on the hunt. First muna makikita niya, pero buta na talaga nakamamba out yung isa. Nabawasan ba niya? Kakaunti. Or kanina pa yan, not that sure. But first with a re-hit again, Shady will fall down. Rambo all alone. YZK up, nagpakita siya. Pero yung mga players dito ng EP, kahit alam niya na meron tao doon, hindi gumagalaw ah. They're just playing for info here. Alam nila na sila na yung may upper hand, at alam din nila sniper ang makakatapat nila. So it's really not a good idea unless isa lang ang maglalurk dito, which is yung roamer naman din talaga nila na si YH. Successfully finally finding the kills he wants to find dahil kanina pa siyang nasa-shutdown dito after that first 2 rounds. It's all about kung paano nila makukuha itong mga safe play nila eh. In terms of safe play, they're actually really disciplined already kung sila talaga yung mga pipick off nga nila. But right now, on the hands of First and Shady, it's really up to them kung paano nila mababawi ito. YH dire-diretso, asan ba yung mga kalaban niya? Binato yung bomba, may nahuli ba? Okay, wala. Pero in terms of huli, napicturean si Rambo bigla. Ang ngiti pa siya after nung kill na yun, pero itong nade na to, hindi tatama ata kay YH, pero 60 HP na lang ang natitira para sa kanya habang si YZK also very low. Still, naghahanap pa ng pitas ang CRH dito. Yung positioning nila all the way from spawn pa yung may hawak ng C4 as well. The aggression of CRH talaga napipigilan sila ngayon ng Evo Power. Dolo trying to peek in, pero with a jump, he knows it already. Yung position nga ni YZK, pero asan ba yung follow-up? Buti na talaga si Kimbom all the way from mid, pero Zay, the quick follow-up with the quick trade. YH from up top. Good flash already ginagawa nga nila, pero Dola muna talaga makakakuha. YH wala makita dito kahit isa. 3 versus 2 already. Dola and Lucas ang natira. Dola getting tagged. Zay with a pick-off. Lucas only man remaining all the way from mid. Dalawang katapat niya. Harap likod kahit pa ba. Pero sabi ni First, hindi na. 2-5. Evo Power. Spots masyado dito ng EP talaga. Kahit anong daanan mo, meron at meron kang madadatnan. Though they get kills coming in from the side of Kara House, they still cannot clear out yung isa pang mga angles dito. They worried about the sniper, plus meron pang counter-attack na manggagaling din sa mga may hawak na rifle na nag-aantay na sa Gedli, ika nga. And with that, first kill, first shot para kay First. At least nagkakatamaan na mga tropa. Ito mga players nga ng YZK, talagang kailangan nilang mas mapatindi pa yung depensa nila. Pero yung mga players ngayon ng CRH, paano ba nila papasukin to? Tamang findings talaga na pwedeng mapitas, pero yung mga players nga dito ng CRH, lalo na kay Kimbo Mendola, talagang medyo mabagal talaga yung take nila dito. Sa 2-5. Shady being pinned down already. Kailangan nilang makahanap ng pitas. Either that o sabay-sabay talaga silang mag-e-entry sa loob ng site with the help of utility play. And it seems like that's the plan coming in from CRH. They all gathered
pagdating sa labas ng B-site. Rambo, siya magiging suporta dito. Tamang flash lang. Tatlo sa kanilang mga players ay flashed out din dahil sa counter flash. YH to be punished and Dola trying to cover out yung iba pang mga kills. Si Zay nakaabang nasa entrance. Meron pang sniper sa kabila. Kemboom goes down but Dola successfully taking another. YZK out in the open para sa window natin. Pero he goes for a reposition waiting sa flank ni Mino. And Mino secures that kill on the flank. This is now a 2v3. The map awareness ng EP dito talaga ang pinakamahirap nga nilang tapatan. Alam nila kasi mapupunta yung mga kanilang mga kalaban. Rambo nasa loob at alam to ng mga players nga ng EP. Ang dinig nila and that is aggression. That is a push already by YZK. Batolo will follow up right now. Pero First and Mino pa makakapitas dito. And that is the retake actually sa side nga ng EP. At nung pinlant na ng CRH agad-agad, talagang nag-swing na agad ng EP. Hindi na nila binagyan na pwesto. Talagang ginurutan na talaga yun yung kalaban nila na hala, andun pala siya. Meron pa ng tao doon. Hindi natin na-clear kasi if ever pinush pa natin, tayo pa yung talo doon. Because of the clear view already of EP. Doon sa mga angle, doon sa mga view. Pero buto na lang si Shady, handa siya at nakita na si First. The double AWM setup na nakikita natin from CRH's side. Rambo and Shady, sila mga snipers natin dito. And when it comes to Zay, it's this same default positioning on the GR side. Sadyang once na nagkaroon ng advantage itong CRH, makikita mo na rin agad na sinusubukan silang i-flank ng Evolution power dito. And time again, kahit may anti-flank naman silang strat, nahuhuli o natatalo pa rin sa duel. Ang importante, nahuhuli nila. Kailangan talaga nilang mahuli to mga tropa kasi if ever hindi, Diyos ko, CRH, kailangan talaga na makabawi. Pero on to the side ngayon, dito naman sa EP, at least si First wala na. Good opening for the side of CRH. So yung talagang pinakamakasakit pa, yung top fragger pa ng EP. Dito yung nawala at magandang pangitan nito para sa CRH para nga makapansok sila. And if ever okay na yan. Walang tao dyan. Pero from afar, that is YZK. With that as well, this is gonna be really deadly if ever mag-push sila. Cut noise sila doon bago sila mag-re-entry sa loob ng A. YH, I think, narinig niya ba o hindi dahil hindi siya nakatingin at all. And possibly malilikodan siya. Yun na nga, Shady ang makakahanap sa kanya. And now it's time for other players to rotate. Dola is cutting off that rotation kung sakasakali man. May isa pang naiwan si Mino yon. Pero the timing, kailanganin pa ba ni Mino dahil sobrang layo pa niya. Rambo, siya magiging first contact for Dola. Alam niya na, narinig niya na at naramdaman niya na. It's just the time lang din talaga ang kailangan nila maantay dito. Pero not too bad actually. Nanonood na lang po pala. sila. Kasi sila yung makakalaban eh. Oo. Ng Cara House eh. So, sarap ng kain nila. May watch diba? party. Ayun na nga, sila yung makakalaban ng EP, ay ng Cara House. So lahat sila pinapanood nila. Grabe yung push ni Dola doon ha. Grabe yun men ha. Kaya mo bang tapatan yun, pre? Habang kumakain ng manok, no? Oh. Grabe si YZK doon. Ang tagal niya nagtiis. Grabe, if everything yung mapa natin, talagang antay na natin sila, ubos oras talaga yung kailangan natin pailarin ngayon. Kasi nga, if ever ganon, malay mo mahuli pa natin yung EP doon. Pero pagdating naman dito lang mga ang EP, 4 na puntos lang ang kailangan nila in order for them to na makabawi at matapos to. Para si Direk. Sabi niya, tapusin niya na to para makauwi na siya. Lagi na lang siya lang una nakakauwi eh. According to him. Pero tingnan, siya na naman yung alay. Wala kasi siyang bawi eh, no? Sa live stream. Pero pwede niya tayong i-disconnect. Yan ang bawi niya. Pero saan ang trabaho niya? Oo, yun din yun. Si First, choose your poison. Meron na siyang half HP na natitira dito. Pero so far, hindi yun masyado issue para sa kanya. Siyempre, sniper naman siya dito. So he can still hold off angles. Rambo from afar. Let's see if ever makapuntas pa sila dito. Pero syempre, ang EP, taguan lang. Hanapan lang. Saan ba talaga kami pupunta dito? Pero isa sa pick-offs na talaga ang kailangan nga nila makonsider ngayon. Pero sabi ni Shady, pare wala daw sa mid. Pero meron mukha na rin, pero mukhang meron na ata. At si First yung nakita. Shady sumilip, si Mino ang nakuha. First, half HP. Zay,
Umiikot pa. Nakita si Dola. Natamaan ata siya pero mukhang hindi. Pero ito din ata yung reheat na ginagawa nga nila. Shady nakabawi pa ng isa. Once again, ito yung mapapinili nga ng EP. Pero nawawala sila sa mga kamay ng Cara House. Double setup kay Rambo at saka si Shady. Perfect daw sabi nila. Wow! Nakapatay niya pa yung nag-aantay na sniper. Ito na yung isa pang sniper nila na si Rambo at siya ang babawi muli. 3v1 scenario. YH good on the lurk. Flashes coming in. Na-detect siya. Kahit pa paano, alam na ang posisyon niya. Kimbom just hiding off. Isang window. Isa namang A short. But Kimbom, siya pa rin ang wagwawagi sa round na to. Cara House taking back the round. And 2 more. Mahahabol na nila ang EP. 6-4 already. At ito na rin talaga yung comeback na hinahanap nitong mga players nga ng Cara House ngayon. They need to get this comeback. They need to get that momentum away from EP. At mukhang nagagawa na nga rin ng talaga. Dola na tatamaan pa dito. Will get that 2K already. At least yung aggression na pinakita nga ni Dola, despite of them being GR, huling-huling nila. 5v3 situation para sa side ng EP ngayon. It's more about trying to internalize ano nga ba yung play na pinapakita ng CRH dito as well. They go for a little bit of an aggressive push pagdating sa B. But once na wala silang nararamdaman, they revert back to their OG positions here para sa depensa na gusto nilang ipakita. Mino, tamang pre-fire lang din. But so far, not really any info being given away aside from Dola na nakakuha din ng info na meron pang nasa spawn. Medyo mahirap to. Hindi na alam kung nasa ba yung mga kalaban nila. Pero dito naman ngayon sa side nga ng EP, at least medyo nawawala ata yung momentum ngayon ng China. But now, CRH, slow na pick. Slow na movement right now. It's all up to the sound cues nga talaga na pwede nilang tignan. Na pwede nilang hayaan. 3 versus 5. Anong oras na? Baka naman, yun nga, papasok na sila. On to the raid, on to Kimbom. They know na merong tao sa may likuran. Daming utility play na nilalabas dito. Kimbom, sinusubukan nila i-push out sa posisyon niya. Pero nga lang, YH akala niya kalaban, kakampi pala. And with pistols, Cara House, they take down EP here dun sa atake na gusto nilang gawin. Slowly but surely, naaabot na nila pabaliktad itong EP side. From 6-3, we are now 1 point away from a tie. Babawi pa at babawi yung mga players nga na CRH dito, mga tol. Kanina 6-4 pero ngayon 6-5 na. Men, comeback it is. Mga players ngayon na EP, konti na lang. Mababawi na nila yung momentum ng CRH, pero CRH magaling sila mag-antay. They're not letting EP na makalusot nga talaga actually. In terms of retake, hindi nga talaga sila nakakapasok ng site. At bago sila makapasok ng site, bago nga sila makapag-plant, ubos na sila. Kumbaga nawawalis nila lahat ng dumi sa site nila. Kailangan nila ng magandang opening dito kung sakasakali man. Kasi so far itong double din nakakapitas nga. But Dola, only good for 1 here. A quick trade-off na wala si YH for the meantime, but it did a lot of damage pati doon sa dalawa pang miyembro ng EP. On to the side ngayon ng CRH, at least 1-to-1 trade lang. YH and Dola nagkakaisahan dito. Pero ito na yung push nga ginagawa ngayon ng EP papuntang A. Flashing onto these players. Rambo wala makita kahit isa. Just denying Lucas right off the bat. At Rambo, nasa likod lang. Yung unang shotgun, niya wala nakuha dito kahit isa. Pero dinabas niya yung pistol niya. Pero YZK ngayon makakakuha. Kimbom buwabawi pa. Hindi alam ni First ko ano ba't gagamitin niyang baril para ubusin ng kalaban niya. Shady getting tagged. Low on HP. Nade gonna catch him. Pero bumabawi pa siya. Dalawa pa katapat niya. 44 seconds in. Sabi ni First, sa akin ka. EP, 7-6, Bessie. Ang daming pistol kills ang nakuha dito from both sides of the team. It just so happens, syempre, na parehas silang may double at some point. But this time, it's just First having that instead. And ito na ang EP. Kumbaga, nabasa na nila kanina yung nagiging laro ng CRH. Kaya ba nilang ituloy-tuloy yung momentum? Yan ang tanong. Dahil syempre napakahirap daanan ng dalawang sniper, mapa-A, mapa-B man.
Bessie, ang prediction mo dito? 2-0, 2-1. 2-1. Sheesh. Ako rin eh. Dikit Tas eh. EP, no? Tas EP, no? CRH. CRH 1-1. ka. Oo, EP. Sige. Extreme Pinoy yan eh. Yun pala ibig sabihin nun. Kala ko ba sa Cavite retirement homes tayo? Kabila na ako, sila yung lamang eh. Pero, Yan ang tunay na balimbing. Lucas. At yung dalawa, saktong tumalon, nagmamba out, umexit si Lucas doon. Kumbaga, iniwanan niya yung mga tropa niya. Pero okay lang Bahala daw, na. makakapatay naman daw siya ng isa. Ang kaso nga lang, masyadong maraming nakuhang kills tong EP. Nakapag-plan sila, hindi nila alam, may Rambo pa sa ilalim. But first to catch him, El Capitano mag-isa. Is he gonna get that chika nga? Pero out of position kay Mino with a reposition to getting that kill. Pero si Mino, masaya siya. Grabe, Hindi ko partida, puyat pa siya at paata siya. Hindi ko alam, men. Hindi ko alam kung maganda tulog niya, puyat siya, pero ang importante, malakas siya. wala na nga kasing sleep. Crossfire it, repeat. Yan ang meron dito para sa side ng EP. Top 2 mula sa China. Yan ang sabi nila. But ito nga, for first, at saka yung mga sniper player natin, pinagtagpo! Yun na nga at Rambo ang unang makakapitas. Si YZK muna mawawala, pero 8-5 again, 3 straight rounds lang para sa Karaos para nga makabawi. Ito kasing mapa na to, malakas din ang CRH dito eh. Default map to eh. Lahat ng players malakas dito eh. Pero dito naman ngayon sa EP mga tol, tignan natin kung paano sila makakabawi. Kasi nga, mukhang parang na-outplay na sila ng CRH kumbaga. And so far, ito yung pinakamatagal na games natin na nakikita. Diba? Wala rin kasing nag-aggressive push sa parehas na side, kahit mapa-defense or offense. It's a lot of default play na nakikita natin dito. Yung mga mabilisang fights, much more on the early rounds na napapanood natin. And so far, yung sa side naman ng CRH, gumagana pa yung mga hold nila eh. Once kapag hindi gumana yan, makikita mo siguro na maging aggressive tong team na to. But with time dwindling down, EP, nasa kanila yung pressure makahanap ng pwesto. Ito na yung push na ginagawa nga dito ng EP mga tol. Probably here in B though. But now EP, with all the utilities that they have, they can actually stop the aggression of CRH ngayon. Apat na Lahat sila flash. Zay will catch one. Oh no, Kimbom getting tired as well. Doon na mawawala rin siya. Pero yung mga players dito ng EP, oh no, kinakabahan sila kasi nga buhay pa yung dalawa dito, which is Rambo at si Shady. Zay is low. Smoke na sa harapan nila to. Yung nade, may patatamaan ba dito? Okay, yun na nga. Si Zay na Kobe siya. 2 versus 3. Paano naman pipigilan to? Rambo with the kill nga sa harapan niya. Pero tamang palitan ng baril para makabawi pa. Mino will fall down. First, the only man remaining. Kaya pa nila to. Kunin to. Pero nasampa siya. At yun na nga, huling si Shady. First will fall down with a retake already. A jumping arm shot mula dito kay Shady to close the round off. And these two snipers, Shady and Rambo, definitely saved up that round para sa team nila. Both on a double as well. 8-6 na ngayon. We're down to 2 points na kailangang habulin ng Cara House. This defense has been working out so far, especially with Dola securing the first kill towards Zay. Oh, Dola will catch one. Shady getting tagged as well. Pero ito na rin talaga yung aggression na pinapakita ko yun ng EP. Kumbaga, alam ang tawag doon? Amba. Umaamba ng EP, men. Oh. Parang ganun lang. Tapos doon, out na. Inambahan eh. Wala nang nagawa, walang bawi dahil wala nang sumilip ulit pagdating sa CRH. Di nahawakan yung tenga eh. Pero sa totoo lang, ang hirap tapatan ni Rambo tsaka ni Shady ha. Sobrang on point nila. Yun nga eh. Kailangan mong magkaroon ng magandang utility play para ma-open up talaga at magkaroon pa ng lurk na extra para ma-cut off yung mga susunod na rotation ng iba. So it's really a lot to take coming in from EP side. But A-Short, hindi din nila successfully matake so far. Parating nasa shutdown either ni Kimbom or Dola dahil sila yung naka-hold dito parate. Kimbom at saka sila
Kimbo Mendola, sila muna ang body system dito. Pero first, is on hunt already. He knows na meron tao dyan sa may kanan niya, pero dun sa far left, nagbabantay din talaga yung isa. YH nasa loob na! Will catch one already, pero ito rin talaga yung agresyon pinapakita niya. Rambo nakabawi pa first with the retaliation right now. Mino from afar, picking off one by one. First, saka dalawa na. Puti kita 2v2. Yung B at A open na, bukas na. Pero tingnan natin kung makakabawi pa ba. Shady, all the way from mid. Nakabawi na, pero Lucas! Pinatay yung paanong kalaban niya, 8-7 already. Sobrang close talaga yung pinapakita nila. Pero alam mo ba yung pinakamalakas na CF player sa mundo? Sino? Si Tundra. Ay nako, eto na ata, mas bumibilis na Bessie. Biglang umatras ang mga players dito ng CRH. Pinaulanan sila ng Granada. But then, it's just a push and pull play mula sa EP side. Dahil para sa kanila, it's more about the space they create and really going upwards papuntang mid-control. The control that they're actually using dito nga sa mga players ka ng EP, talagang nakukuha agad ng CRH eh. The way that they push, yes, merong mga pickups, meron ng mga follow-ups, meron mga trade-offs, pero at the end of the day, in terms of positioning, talagang kuhang-kuha pa rin nila. Pero pagdating nga dito ngayon sa side nga ng EP, Diyos ko, hindi pa rin nila nababawasan yung mga kalaban nila, pero CRH, ito na, yung demolition crew na talagang inuubos nila yung mga gustong kumuha ng mga lugar nila. Kumbaga, sa tendero, nagpapack up na sila. Literal, mapapaalis muna. Igress muna kayo dyan, mga idol. But the repossessions mula sa CRH's side, it's a 2-1-2 split hold mula sa dalawang players from A. And mga sniper pa yung makakatapat nila. And so far, successful din yung mga kills ni Lucas dito, especially under. And Rambo, isa sa makakauna sa mga kills, but masasagot din agad-agad. EP, it's a 4v3 scenario right now. Dalawang nasa ilalim. At syempre, nasa taas, kubaw, ibabaw. Up. Ito na yung mga sasakay. Kimboom and Lucas. Let's see if ever kaya pa ba nila si Rich. Kumbaga, Blue Boy to, MMDA to. Kasi nagsakay sila sa hindi pwedeng pagsakayan. Pero yun na nga, YZK getting that kill. Evolution Power Gaming needs only one more point for them to win this map. Actually, tagal nung game, man. Ito rin yung pinakamatagal talaga. Match point na, at least, para sa EP. But, knowing na heavy default set itong mapa na to, we can definitely expect more of that coming in sa mga teams natin. And aside from that, CRH, they wanna be more careful kasi nga sila yung naghahabol ng puntos dito. And for EP, there was a lot of space to create those mistakes. But this time around, na papalapit na yung scoreline, mas nag-iingat na rin sila. EP, para kay First, siya magiging first contact kung sakasakali man. That's towards Lucas on the right. Sisilipin niya ba? Yan ang tanong. Or will he go back? Let's see if ever kaya pa ba yung mga players dito ng mga tropa natin ng EP. Talagang lahat sila gigil na. Pero feeling ko dito sa mga pinapakita dito ng mga players nga ng CRH, at least itong movement nila, the way that they puncture, the way that they do some push and pull nga para ma-out of position dito yung CRH, kuhang-kuha nila. Pero ito yung pinakamahirap. Si Dola, sobrang close na. At sa kamay ni YH, let's see kung sino pa talaga makakakuha. Sobrang, sobrang deep nito sa totoo lang at kayang-kayang maubos ni Dola to if ever hindi sila titingin dun sa exact place kung nasan si Dola. Pero yun na nga, Dola will catch one. Pero attention naman si Zay with a follow-up. Sakto pa yung timing ng palit ng camera. Zay, on the other hand, makakapatay din dito. But Lucas successfully taking one down, making things a lot harder para sa team na match point na. Mino though, hindi pa siya tapos dahil low HP man siya pero makakahanap pa rin siya ng kill. That's towards Rambo na so far napaka-pivotal pagdating sa mga hold ng CRH. Paano nila gagawin to though? Lalong-lalo na sa EP. This is gonna be a 2 versus 3. Mino is super low right now. Pero ito na yung bomba mga tol. Tumatama na sa kanya. Zay and Lucas agaantayan lang yung dalawa. 17 seconds. Kaya nilang makapatay ng isa. Pero yun na nga po. Pasok na mga tropa. Spray and pray. Mino will catch one. Pero Lucas, ito nga kasi. Alam nila. Alam ni Lucas kung nasa pa yung mga kalaban niya. Pero meron pa siyang oras mga tol. Mga time position niya. Shady na lang ang nandito together with Lucas. Pero dahil sa kill coming in from
Shady, the El Capitan will get that kill. Grabe yung round na yon para sa side ng CRH. Tiis pogi kung tiis pogi talaga, malala. And with 20 seconds on the clock, defuse nyo na para next round na. 9-8 ang magiging score natin dito. And syempre for CRH, 1 point disadvantage lang ang kailangan nilang hanapin. Will there be an aggression pagdating dito sa susunod nating round dahil syempre kailangan nilang mag-iba muli ng pacing? Yun yung ating makikita mga tol. Yung pacing na pinapakita nga talaga dito ng EP talaga nawawala na. At Sila na although baka mag-OT pa talaga, wala nang pakialam ng CRH para talaga pupush na namin kayo isa-isa. Pero YH sabi niya, okay, papatayin kita, pinatay mo yung si Mino. Ito yung pagbawi ngayon namin ngayon. Grabe si Mino, no? Pogi. 4v4. CRH, yung first-hand aggressiveness nila dito, nag-pay off sa una but quickly traded on the other part of the map. Medyo malayo pa. Layo. Grabe. Isipin mo si Rambo, si Sylvester Stallone, naka-sniper siya. Siya yun, diba? Oh! Zay will catch one. Kimbo will fall down. And they have complete control of B already. Forver is still already nagkakasabagan na. Lahat ng mga players dito ng EPL CRH men nagbabato na. Uy. Hindi sila yan. 4v3 scenario ngayon dahil ang CRH kailangan nila mag-retake in the span of 31 seconds. Nakaabang sa kanilang posisyon ang EP ngayon. Lamang sila sa tao. Lalo na si YH nasa gate din na. And that's gonna be the swing that they're waiting for. They successfully take down one. And EP mamamatay din ang isa sa kanila. 15 seconds na lang ang natitira. They overtake site here. But the post-plant position is very much open mula dito sa B. Ngayon, Lucas, isa na lang ang natitira. hinahabol. Lucas hinahunting na. And that's not gonna happen. The first game still goes towards Evolution Power. Hindi napasok na mga parak ang lungga ng Evo Power mga tropa. Really thought na makukuha nga nila yun for us to see an overtime. Pero finally, yung mga tropa natin nanonood lang sa Gedli. Kain-kain lang. Oo. Hindi kasi uso sa kanila yung kanin eh. Hindi nga. Ulam lang.